Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin etong si VP Inday Sara Duterte at itong si Harry Roque. Mga kababayan, kasi tako, mukhang masama loob yata ni Manay Roque. Ni Harry Roque dito kay VP Inday Sara Duterte. Kung natatandaan nyo mga kababayan, mga ka-analyze, ang unang naging legal counsel ni Digong diyan sa ICC court nung hinagis na siya diyan. Ang unang legal counsel niya, ang kinilala una ng ICC court ng mga hukom diyan, itong si dating secretary ho rin ni Digong na si Attorney Salvador Medialdia. Tandaan ko rin yung apelyido mo. Medialdia. Ngayon, ito naman si Roque, nag-request yata. Nag-apply dyan sa ICC court para maging legal counsel din ni Digong. At nagyabang pa nga ito sa kanyang social media account platform na siya raw magiging kauna-unahan legal counsel ng ICC na Pilipino. Nakabutik. Kahapon or nung isang araw mga kababayan, nagbigay ho ng impormasyon si VP Inday Sara Duterte mula Netherlands, Dahig, dito sa papunta sa Pilipinas na itong si dating secretary ni Digong na si Secretary Salvador Medialdia at Attorney Harry Roque ay hindi na opisyal, ay hindi na rin magiging legal counsel ni Digong. Una, akala ko ICC court ang may ano nito. May desisyon. Abay mukha yatang si VP Inday Sara Duterte yata ang may desisyon nito. Parang siya yata ang mamimili kung sino ang magiging legal counsel, abogado ng tatay niya para sagutin ang kasong crimes against humanity diyan sa ICC court. Diyan sa Netherlands, Dahig versus Digong. Kasi ayon sa pananalita, pahayag ni dating Secretary Harry Roque ng Administrasyon Duterte, para bang asama ng loob niya? Para bang ang dating kung i-analyze mo ang kanyang pananalita, mukhang tinabla siya ni VP Inday Sara Duterte bilang legal counsel or abogado ni Digong diyan sa kasong crimes against humanity. Baka walang tiwala sa'yo, baka alam na ipapatalo mo lang. or sabihin nating ongoing ng kaso, baka ilaglag mo si Digong. Diba? Baka ilaglag mo. Kasi mga kababayan, ito si Harry Roque, ano ito against dati kay Digong ito. Against kay Digong. Sabi niya pa nga dati noong 2016 sa kanyang press conference, sabi niya, in-announce niya doon na itong si Duterte, huwag niyong iboto. Sabihin niyo sa inyong mga relatives, neighbors, friends, na huwag niyong iboto itong murderer na ito. Huwag daw iboto itong mamamatay tao na si Digong. Noong 2016. Tapos ngayon, himod-pet na siya. Ay, Digong. Baka kala nyo nagbibiro tayo. Ayan ha. Pakinggan natin. Ayan ha. Ayan ha. Bring him home! Ano yun? Bring him home! Teka muna. Ba't may sumingit? Ano ba yan? Bakit may sumingit? Putik talaga naman, Putik lang may sumingit ang putik. Pakinggan nyo, tingnan nyo tong ano na to. Please, I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. Ayan ha.
Ayan ha, sabi niya sa kanyang press conference, sabihin niyo sa mga neighbors, relatives, and friends niyo, huwag iboto ito. Si Digong. Murderer ito. Oh. Huwag niyong iboto ito. Itong taong itong pinakikilala niya na sarili na imamamatay tao raw siya. Huwag niyong iboto. Oh. Kaya siguro, baka, na si VP Inday Sara, although kakilala niya si Harry Roque, pwedeng, although kakilala niya si Harry Roque, pwedeng nagdadalawang isip pa rin siya. Na baka ilaglag niya ito. Tapos ang kapalit, iurong lahat ng kaso ko dyan sa Quadcom, pati yung aking contempt order, iurong yung kaso ko dyan sa Department of Justice or sa Korte Suprema ba ng human trafficking. Pati mga kaso ko dyan sa Pogo, iurong, ilalaglag ko tong kaso. Dada! Oo, kasi pakinggan nyo mga kababayan. Kasi kung iintindihin mo itong klaseng pahayag at video, unahin natin itong pahayag. Hindi ko naman report ito ng ABS-CBN ha. Basahin natin. Ayan ha. Si Harry Roque ng DA, ayan, mukha niya talaga yan, walang pagbabago. Papanot lang ng walang pagbabago si Harry Roque ito, papanot lang na unang papanot dahil nai-stress na. Hindi ko naman ipagpipilitan ang sarili ko. Kita mo, doon pa lang ha. Doon pa lang sa message na yun ha. Halatang may hinanakit na Hindi ko naman ipagpipilitan ang sarili ko. Nirerespeto ni Atty. Harry Roque ang hindi pagpili sa kanya ng panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang maging parte ng legal team nito sa ICC. Ayan, basahin natin. Ito ha. Pakinggan natin itong video niya na kung saan kulang na lang umiyak dahil sa ginawang pagtabla sa kanya ni VP Inday Sara Duterte. Parang yung statement niya rito sa video na to parang puno ng hinanakit pagdadamdam sama ng loob Pakinggan niya ha. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po ha, miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara mas iba mag-represent, ma'am, that's your call. Hindi ko Alam mo kasi Harry Roque, bukod siguro sa walang tiwala si VP Inday Sara Duterte, baka ilaglag mo ang kaso kapalit ng pagbaliktad or pag-urong ng mga kaso sa Pilipinas. Baka gamitin mo lang ito para gawin mong taguan, manirahan diyan sa Netherlands, sa dahig, at para mabigyan ka ng proteksyon ng asylum. Baka magustuhan mo na dyan sa bansa niya kasi tatagal daw ng kaso 8 to 10 years kung patatagalin mo pa, bibitin-bitinin mo pa, gawin mong 20 years. Sus, giatay ay. 20 years ay. Sus, giatay ay. Ano na kaya istorya ng Pilipinas nun? Kita mo yung ganung klaseng pahayag Alatang may masama ang loob nitong baklang. Baklang ito. Sorry, ano kaya? Saan siya na? Halatang masama ang loob nitong lalaking ito, machong lalaking na to Nasyari rin ako. Ang ganyan. Ulitin natin Presidente Duterte. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara mas iba mag-represent, ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorso ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa Unity. Ano nangyari? Ay, may sumba. May
ganon. O, isipin mo, kahit daw piliin siya ni Digong na bilang abogado legal counsel ni Digong dyan sa ICC Court, The Hague, Netherlands, dyan sa kasyong crimes against humanity. Kung ayaw naman daw ni BP Inday Sara Duterte at hindi naman daw siya i-endorso ni BP Inday Sara Duterte sa The Hague para maging abogado ng tatay niya, wala rin. Oh, hindi naman daw niya ipipilit ang sarili niya. No. Naku, sama ng loob. Ha? Tapos may sumbat pa na, kita mo, pinasunod mo ako sa Uniteam. Para bang ang dating, lagi na lang nasusunod si BP Inday Sara Duterte. Ano itong masama loob ni Roque, no? Okay lang yan, Roque, ganun talaga, kahit magkakaibigan kayo, kung wala naman talagang tiwala din siya. Kasi ibang usapan na ito eh. Tatay na pinag-uusapan dito. Hindi na uso rito plastikan. Hindi na uubra rito plastikan. Isa lang ibig sabihin yan. Akala ko ba international lawyer ka? Oh, bakit parang walang tiwala sa'yo? All this time. Ilang taon mong pinagtatanggol si Digong? All this time. Tapos hindi ka naman pala pagkakatiwalaan. Sayang lang yung mga boka-boka mo sa channel mo, sa social media platform mo sa FB na ganito ang batas, ganito ang batas. Yung pala bandang ulit, hindi ka rin naman pala pagkakatiwalaan. Oh, nako. Okay mga kababayan, kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po pa sa matalangan ng lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.